At ang kumalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered. Tampered. Ang tampered ang? Yung mga lumabas. Na nandun yung pangalan ng First Lady at nandun din yung cocaine overdose. Hindi raw yun ang official police report na inilabas nila. Ayun, so itong lumabas na yan, ito ba yung sinasabi? Yan yung idirigdag sa ilalim. Death investigation, tapos may mga pangalan, etc. etc. Yes. So hindi totoo, based doon sa Beverly Hills Police Department. Yes. Ang nakalagay lang dito, summary of incident. Wala yung bilog na yan na nasa baba. Pero ang nakalagay dito, summary of incident. On Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Tuldok. Tuldok na. Pero ayun, dito, period na yun, tapos ito, dinagdagan. Ayaw, may kartong doon. Yung kartong na... Whatever. By paramedic. Tapos may... And the cause is initially suspected to be drug overdose. Wala na yun. Ayun. Hanggang... So ito, hindi nila ito magpasinungalingan na may taong pangalan na ganyan na namatay dahil sa pulboronic effects. At itong taong ito ay kasama ni Lisa Tanas, 'di ba? Na hindi nag-survive kasi kumanta sila ng I Will Survive the night before siya na-chogi. Pinost natin yan sa Boljakan. So ito ay hindi niya inaddress na may namatay na Paulo Tantoco dahil sa aksidente na hindi pa masabi kung anong aksidente at may presensya ng pulboronic yung kanyang katawan. Okay? Nakalagay naman dyan, ayan no, sa hotel. Okay? Although hindi nakalagay, Beverly Hilton to namatay, di ba? Ngayon, hindi niya inaddress na may namatay na Tantoco, di ba? Dahil nga, ipinakita, available online yan, ang result, di ba? Na nakalagay doon sa toxicology report, okay, na namatay nga siya, mga palangga, dahil sa aksidente at nagkaroon ng heart problem nung isa sa dahilan ng kanyang kamatayan. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Na kumalat sa social media na nandun yung pangalan ni Lisa Araneta at yung cocaine overdose, hindi daw po totoo at hindi nga totoo. Pero ang issue dito, wala na tayong pakialam dun sa police report na yun. Wala tayong pakialam kung totoo yun o hindi totoo. Wala tayong pakialam doon. Diba? Pero ang paggamit ni Bongbong Marcos ng cocaine, ni Lisa Araneta na involved sila sa cocaine, di umano, sinabi ng Pangulong Duterte, sinabi ni Cathy Binag, na ang mag-asawa ay gumagamit ng cocaine. Diba? Yun na, wala na tayong pangalan dito sa police report na to. Pero pakinggan mo natin, yung kumakalat na police report po na yun, ay peke. At hindi natin alam, ang mismo nagpalabas ng police report na yan, ay galing sa kampo ng kalaban. Hindi natin alam. Kaya kayong mga DDS supporter o kayong mga DDS, kapag may lumalabas na ganyan, kailangan mo natin i-verify. Ibig sabihin, kumagat ang mga DDS vloggers dito sa peking police report na ito. At ngayon, dahil kinagat nila, sinasabi ng kampo ni Bongbong Marcos at ni Lisa Araneta na sinungaling ang mga DDS vloggers. Diba? Siyempre, kinagat nila yan. Pero mga kareaksyon, ang katotohanan ay katotohanan. Ayaw magpo-political test si Bongbong Marcos. Wala na tayong pakialam dun sa police report na yun, totoo yun o hindi totoo. Ang kailangan ng taong bayan magpo-political test si Bongbong Marcos.
para magkaroon ng kapayapaan ng kaisipan ng bawat isa na ang kanilang presidente hindi bangag. Pakinggan po natin mga ka-reaction. Mas si Tantoko na isinulat sa police report, kagaya ng pangalan na nakalagay dun sa nilalabas na umano ay police report na nandun ang pangalan ni First Lady Lisa, meron pang si yung artista. Kung sino-sino pa. Alexa, Oho. Miro, Oho. at iba pa. Sinabi ho ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na wala ho silang nilalabas na ganong impormasyon at ang kumalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered. Tampered. Ang tampered ang? Yung mga lumabas. Na nandun yung pangalan ng First Lady at nandun din yung cocaine overdose. Hindi raw... Siguro kaya lumabas po yung peking dokumento na yon para mailigaw ang taong bayan doon sa totoong issue na si Bongbong Marcos ay walang nagawa sa bayan. At para mailigaw ang taong bayan na mag-sona siya, sona, at pupunta ng Amerika na hindi kasama si Lisa. Bakit hindi kasama si Lisa? Kung wala silang pinagtatakpan, baka napagtakpan na. Di ba? Hindi natin alam. Baka, alam nyo, ang pera, makapangyarihan yan eh. Huwag mo sabihin Amerika yan. Huwag mo sabihin hindi nababayaran yan. Yun ang official police report na inilabas nila. Ayun, so itong lumabas na yan, ito ba yung sinasabi? Yan yung itinigdag sa ilalim. Death investigation, tapos may mga pangalan, etc. Yes. So hindi totoo, based doon sa Beverly Hills Police Department. Yes. Ang nakalagay lang dito, summary of incident. Wala yung bilog na yan na nasa baba. Pero ang nakalagay dito, summary of incident. On Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Tuldok na. Pero Ayun, dito, may period na yun, tapos ito, dinagdagan. ayaw, may kartong doon. Yung kartong na... Whatever. Sabi yun? By paramedic. Tapos may... And the cause is initially suspected to be drug overdose. Wala na yun. Ayun. Hanggang sa Alexa Miro, wala na So yun. itong fake dinugtungan nila. Dinugtungan. Palagay ko po ang nagpakawala ng fake na dokumento na to ay galing sa kampo ng kalaban at kinagat naman ng mga DDS vloggers. Nung kinagat nila, kagat na kagat talaga, kagat na kagat. Kagat na kagat. Kaya dito mga ka-reaction, ingat-ingat lang po sa pagpapawa. Anyway, tayo nagre-react lamang. Hindi po tayo naglalabas dito ng impormasyon na galing sa atin, ganire, ganoon. Nagpakalat, hindi po. Nagre-react po tayo dito at lumabas nga ang katotohanan na peke nga naman. Peke po yun, yung lumabas na unang dokumento. Wala po yung drug overdose, wala po yung mga pangalan ni Lisa. Pero alam ng buong Pilipinas, sinabi ng Pangulong Duterte, sinabi ng Kati Binag na kayong dalawang mag-asawa ay bangag! Ito na. Ito na po mga ka-reaction. Reaction TVBase nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng mga pag-uusapan natin yung mga reaction. Mantagin po ninyo mga ka-reaction, si Laila de Lima balik kulungan na naman. Opo, pwede si Laila de Lima ay balik kulungan. Baka tapos na siyang ginamit. Sino po nang nag-file ng motion for reconsideration? Yung pong DOJ prosecutor, nako. O di ba, sabi po ng Court of Appeals, baguhin nyo yung kaso. Baguhin nyo yung sentensya. Yan po ang mga pag-uusapan natin ngayon. At siyempre, bago po tayo tutuloy kay Laila de Lima, nababalik na naman siya sa kulungan at ang ating Pangulong Duterte, baka umuwi na nga. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi parang minamadali na po ni Atty. Kaufman ang pag-uwi ng ating Pangulong Duterte sa kadahilanan
Siyempre po matanda na siya mga ka-reaction. Pero nakakalungkot po yung ibang balita ni Mama Elizabeth Zimmerman na kung saan mga ka-reaction, talagang puro habilin, huling habilin, nakakabasag po ng damdamin mga ka-reaction. Pag naririnig ko na gusto niya magpa-cremate, buhay ka pa Pangulong Duterte, gusto mo na magpa-cremate? Marami tayong dapat i-cremate dyan. I-cremate natin yung mga alam nyo na, yung mga gusto magpa-cremate, di ba? Good afternoon, Ma'am Elizabeth. Good afternoon to everyone. How are you today, ma'am? I am fine, thank you. I have seen him, and we talked, and I was with my granddaughter Bella, so we talked about his father, and also mundane things about Davao. As about how is Davao, how is Abaste, how is Paulo. So that's it. Ma'am, yesterday the Vice President made mention about her position about pro-cremation. What's your position, ma'am, if you mind me asking? If I am Pro or against? Yeah. If I am to be, if hindi ba na ako mag-decide, no? If it is my decision, I would follow whatever his decision is. So if he wants to be cremated, that's what also one of the discussion we had. If he wants to be cremated, then so be it. Yeah. Well, ma'am, was the former president really happy to see the granddaughter Bella? Yes, and he asked, whose child is that? Sabi ko kay Baste. Baste. And I asked him, what would be your message to the people outside? If it is his destiny to be here, then so be it. No, he has no apologies, no regrets, and that's it. He's accepting it already, and that's why we talk about the cremation. So I said, okay. If that is your decision, so I'll follow his decision. But if it is it's the children's decision. I cannot say that. Yeah. May question kayo, guys? Question pala, ma'am, kay Mayor Baste, Mayor. How is he po as a acting mayor in Davao? For Baste, I think he's making good, and he's also very strict, especially with the garbage and everything. You know. And who is the vice mayor po ngayon? Rigo. Si Rigo. Vice Mayor. Yes, it's Rigo. So Acting vice mayor. Yeah. Yeah. Ma'am, I don't know if na pag-usapan niyo sa loob, I think most likely hindi, no, kasi the prosecutors kasi, ma'am, I'm not gonna ask it. I'm not gonna ask it na lang, ma'am. No problem about that. No politics. Ikaw, ma'am, yeah, sorry, I'm sorry about that. Ma'am, do you have a message to the Filipino people, ma'am? Yeah, I think with what is happening in the Philippines, and I think you have also read the news. Yeah. I hope the Filipino would do something about it. You know, it is you, the massa. It is you, the citizen, who can do something. It's not us. It's not us. You. That's why I'm so happy that you are here. Talagang we are grateful. We are grateful for you. Gusto ko pong magpasalamat yung mga tao, no, doon sa Dahig na lagi pong naririyan. Si Alvin and Tourism, mas maraming salamat preya. Yan po yung na-appreciate ng mga Duterte at na-appreciate din po namin dahil sa inyo nakakakuha kami ng mga impormasyon at nabibigyan po namin ng reaksyon at opinyon. Nakakalungkot po, nalulungkot po habang naririnig ko po si Madam Elizabeth na ang pinag-uusapan, mantakin mo yan mga ka-reaksyon. Magkasawa kayo, let's say nag-iwalay na po sila. Tapos ang pinag-uusapan po ninyo yung cremation, yung mamamatay na ako, pakirmate mo ako huwag mo akong iuwing bangka, ayoko. Gusto ko, halimbawa, namatay ako dito, pakirmate mo ako dito Di po ba napakasakit nun mga ka-reaksyon? Napakasakit nun na meron silang 1 o 2 oras na
makausap ang Pangulong Duterte. Tapos 23 to 22 hours sa isang araw ay nag-iisa po ang ating Pangulong Duterte. Alam po natin na napakatatag, napakalakas ng kanyang loob, ang kanyang pagkatao, hindi basta-basta nagigiba. Pero minsan tanggap na po niya mga reaksyon ang kanyang destiny. Sabi nga niya, destiny niya yan. Wala tayong magagawa dyan. It's all about politics. It's all about politics. Pero mga kareaksyon, ito bang nagpadala sa Pangulong Duterte doon sa dahig, ay nakakatulog kaya ang mga animal? Ay nakakakain kaya ang mga yan? Isang presidente, nasabihin na natin nagkasala siya. Pero bakit hindi natin litisin sa Pilipinas? Ano bang meron sa dahig? Mga NPA? Mga komunistang terorista? Hindi kasi. Minsan na kasi nakakainis na po mga kareaksyon eh. Mandagin mo yan, meron tayong functioning judicial system sa Pilipinas na pinagmamayabang ni Bongbong Marcos noong unang panahon na hindi niya ipapadala ang isang Pilipino sa dayuhan o sa isang banyaga upang litisin. Pero bigla siyang nakalimot. Parang bangag lang, no? Bangag lang. Padala yun yung putang inang yan, padala niyo na sa dahig. Parang ganun lang yan, parang ano lang, parang lasing lang. Di ba mga kareaksyon? Pero nais po natin pasalamatan lahat po ng ating mga kababayan dyan sa dahig, lahat po ng pumupunta dyan sa dahig. At pagkisabi po sa mga Duterte, ang reaction TVPH ay laging nakaantabay at laging 100% po ang suporta niya sa mga Duterte. Okay? Bibi Sara, I love you. I love you. Thank you, ma'am. May question ba kayo, guys? Question to you about Lindsay Lohan. You've been here for like kind of long time. Yeah. How are you, ma'am, here in the Netherlands, ma'am? I want to go home. How about the foods, ma'am? Dutch food, did you have a chance? Okay. I'm okay with the food. I'm okay. Yeah. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. I think yun lang yung... Meron pa bang question, guys? Nobody? Ayaw lang Yung ikaw. yung ano ma'am, nabanggit ba nyo ba kay Tatagin yung ano? Yung event ay yung 19 sa... Napag-usapan niyo ba, Oo, ma'am? nabanggit ko na you will have your rally July 19. I think that there will be also in the Philippines Yes, somebody ma'am. Yes, who- correct. Yeah, nabanggit ko talaga sa kanya. And he is happy. Pero sabi niya, wag na lang daw. Yun ang sabi niya. We will "Wag na never lang stop po daw." talaga, ma'am. Then sabi ko, they won't stop. Yung sabi ko ganun sa kanya. Pero I think he has that acceptance already because he's talking about cremation. Then sabi niya, now you have a witness. Sabi niya kasi nandun yung guardian. Now, whatever I wanted, you tell my children. Sabi ko, okay, sige. Okay lang ako ng okay. Wala na akong... Thank you, Ma'am Elizabeth. Ma'am, at saka one last question. I just want to say thank you din kasi last time, Bibi Sara was really telling about kung makalabas si Tatay Digong, he's welcome in your house. Yes, Yun yes, yung nasabi. yes. I told already my children about that beforehand. Sabi ko, beforehand, I have been saying to them that if that is also his choice. It's not my choice. Oh, kung gusto niya doon sa bahay ko, okay lang. Oh, that's really nice. Oh, yeah, no strings attached, no nothing. Thank you, Ma'am Elizabeth. Ma'am, sorry for asking the political question. Hindi na mauulit, ma'am. Thank you po. Thank you. Ang galing po ng mga Duterte, no? Sa kalagitnaan po ng kahirapan at pagsubok, nakakapag-joke pa sila. No string attached. No string attached talaga, no? Pag nakauwi ang Pangulong Duterte ng buhay, umanda kayo. Umanda kayo pag nakauwi ng buhay ang Pangulong Duterte. May babala. Oho. Kayo, Dako naman tayo kay Babala. Yung kapatid ni Babalu. Di ba? May babala si Babalu. Si Claire, may babala. O di ba? Ito po yung babala. Pakinggan po natin. may babala. Oho. Kayo ay sasampahan ng kaso. Nako po. Oh. Sino sasampahan ng kaso? Sino sasampahan ng kaso? Kapag ka, Oh. kung sa bagay ito pinag-aaralan pa, ha?
Nako, baka pagsigil sa karapatang ano yan, malayang pamamahayag yan, ha? Alam mo, Jen, ang karapatan sa malayang pamamahayag Oo. ay hindi lisensya para maglabas ka ng mga impormasyon na hindi naman totoo, lalo pa at nakasisira sa reputasyon ng isang tao. Ay, tama naman yan, oh. Di ba? Oo. Di ba pwedeng Kasi- sabihin, may karapatan ako eh. Hindi absoluto po yung karapatan na yan. Eh, tama Oo. ka. Yun lang karapatan mong maglabas ng larawan. Pero ngayon, sa bagong batas natin, Ay, nason, naku, ha? hindi na. Dati, Basta-basta ang pwede. suspect ay makikilala po, ganito, lalarawin mo yung mukha. Ngayon, pagka-suspect, iba-blurred mo na yung mukha. Tapos di mo pa sasabihin ng pangalan. Yun, oh. Paano mahuhuli yan, di ba? Wala. Ang pinaghahanap pong suspect ay kulay dilaw ang buhok. Naku po. Oo, tapos ganito, kulay orange ganyan. Oo. Kung tawagin po siya alias Naruto. Nako. Oo. Eh, ito naman, may kaugnayan dun sa... ang dami na akong lumabas kasi nito. Na? Na ang First Lady Lisa Araneta Marcos ay iniuugnay sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Yan. Los Angeles, USA. Yan ang sinasabi natin. Oh. Eh, ang sabi ho ni Jose Claire Castro, humanda kayo. Yan. Naku, delikado kayo dyan. Sa mga naglalabas na mga kung ano-anong balitang yan. Masyado kasi personal nga naman yan. Hindi Nasaan naman eh? kinukumpirma. Oo. Kayo yung mga obstructionist kayo. Oo. Fake news. Oo. Fake news yan. Dokumentong inilalabas ninyo. Siguro mas maganda pakinggan natin. Si Auntie Claire? Oo. Sige, sige. Oh. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Ayun, Nelson. Oho. So yan po ang paliwanag ni Yusek Claire Castro. Oo. Si Claire Castro, pag nagsasalita, parang laging galit eh, no? Parang laging gustong makipag-away. Parang laging gustong manakit. Di ba mga kareaksyon? Parang ano siya, parang napakahirap ng kanyang pinagdaraanan. So parang galit na naman si Yusek, ano? Oo, di ba? Anyway, sige, yung talagang karakter. Tingnan po niya. Baka sabihin, susunungaling ako eh. Makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Ayun, Nelson. Oho.
So yan po ang paliwanag ni Yusek Claire Castro. Oo. Pero ba't parang galit na naman si Yusek, ano? Anyway, sige, yun talagang karakter niya. dahil dyan. Oo. Dahil naman tayo, hindi naman tayo naglalabas ng balita walang ebidensya, di ba? Totoo, hindi nga natin napos na pag-uusapan niya. Ilang araw na, ayaw natin patulang ng gusto eh. Kasi tinitingnan natin kung ano ba talaga. Totoo, Yes, di ba? oo. Nagtataka nga sila, ba't hindi nyo tinatalakay yung ano, ganyan? Ay, ito na. Oh. Kasi ang hirap kasi talakayin yan. Mahirap po kasi talakayin kung Masyadong polluted yung story. wala ka namang pinangahawakan. Oh, di ba? at saka una, hindi natin alam kung yung veracity ng report kasi polluted masyado eh. Eto na. Ayan, sige. Eto na. Oo. Eto na, mga babayan. Eto na nga. Oh. Nakakuha na po ang Net25 News and Information ng original copy ng Beverly Hills Police Department letter report. Nako, yun na. Yan na, nakakuha na po. Si Kuya Jing tsaka Kuya Nelson na yun. Ito na. Sa Sa kaso ng pagkamatay ng businessman na si Paulo Tantoco. Sa Beverly Hills ba ng nag-ibisiga? Oo. Ah. Diyan ako nakatira dati dyan eh. Ano ba yung number ko dyan? Sa Anong number yung Beverly Hills? 92210. Beverly Hills 9210. Parang napanood ko yan. Yan ang address ko dyan eh. Oo. Sino kapitbahay mo doon? Si ano. Oh. Ang sabi dito sa, pakita mo, makikita ho sa ipinadalang incident report, nag-request po kasi yung Net25, ha? Oo. Para magkaintindihan. Wala akong binabanggit sa report, ha? Yung tinanggap natin, ha? Oo. Kasi baka naman kayo kumuha rin, iba yung natanggap nyo, o baka naman... So bago ito, July 15 na. Bago. July Bago. 15, 2025. Yan yung 16 pa lang ngayon, di ba? Yes. Hapon lang yan eh. Ang letter natin, response to California Public Records Act request death investigation report 25-11805. Yes. Okay. Kasi meron silang batas doon kapag ka ikaw, parang sa atin yung Oo. freedom of information. Ah. Dito, pagka nag-request ka ng isang document, Written request talaga. oo, na hindi naman exempted doon sa batas na yon, Oo. ipaparnis ka nila, Ayan. bibigyan ka nila. Sige. Ayan ho, ang problema, wala akong binanggit na dahilan ng pagkamatay. Wala. Yung, di ba, overdose ng cocaine. Kasi yung lumabas sa mga social media account, meron. na meron the overdose, Yes. cocaine daw, yung pagkamatay ng tao. So dito walang binanggit. Okay. Eto pa, wala ring binabanggit na mga taong kasama si Tantoco na isinulat sa police report. Kagaya ng pangalan na nakalagay dun sa nilalabas na umano ay police report na nandun ang pangalan ni First Lady Lisa. Meron pang si yung artista. Kung sino-sino pa. Oo. Alexa. Oho. Miro. Oho. At iba pa. Sinabi ho ni Beverly Hills Police Department Detective Chris Coulter na wala ho silang nilalabas na ganong impormasyon. At ang kumalat na dokumento at lumalabas sa mga balita ay tampered. Tampered. Ang tampered ang? Yung mga lumabas. Na nandun yung pangalan ng First Lady at nandun din yung cocaine overdose. Hindi raw yun ang official police report na inilabas nila. Ayun, so itong lumabas na yan, ito ba yung sinasabi? Yan yung idinigdag sa ilalim. Death investigation, tapos may mga pangalan, etc. Yes. So hindi totoo, based doon sa Beverly Hills Police Department. Yes. Ang nakalagay lang dito, summary of incident. Wala yung bilog na yan na nasa baba. Pero ang nakalagay dito, summary of incident. On Saturday, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers entered the room and observed hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Tuldok.
tuldok na. Pero Ayun, dito, may period na yun, tapos ito, dinagdagan. Ayun, may karugtong doon. Oo, Yung karugtong na... Whatever. Ano yun? By paramedic. Oo. Tapos may... And the cause is initially suspected to be drug overdose. Wala na yun. Ayun. Hanggang karugtong din sa Oo. Alexa Miro, wala na So yun. itong fake dinugtungan nila. Dinugtungan. If you should have any question, please feel free to contact me. Sincerely, Donna Kersey, So itong... Record Supervisor. Oho. So hindi totoo itong papel na ito. Ay, si Donna Kersey din yan eh. Oho. Ano, pareho lang eh. Ayun. Pero wala yung nakabilog na yan. Pero yung ating sulat naman, batay sa pagkakasagot nila, Nelson, pakibalik mo nga direct doon sa, yan, ito Ayan. namang liham na yan. Oo. 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 Parehong-pareho. Maliban dun sa nakabilog na pula. Ayun. Oo. Idinagdag yun. Oo, dagdag. Sige, ibaba mo pa. Oo. Crime/incident, death investigation, Oo. location of incident, 9876 Wilshire Boulevard, number 504, Beverly Hills, California, CA 90210, Beverly Hilton. Date reported date/time, March 8, 2025, 11:32 a.m. Date, time, and incident, March 8, 2025, 11:32 a.m. Victim age 1, Paulo Tantoco /44. Ayun. Yung sumunod na page. Oh, next page. Summary of incident. Ayan yung binasa ko kanina. Ayun, summary of incident, March 8, 2025, at approximately 11:30 hours, officer were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Balik natin. Nawala, sumobra. Yan, not breathing. Sana. Officers entered room and observed hotel security performing chest compressions on an unconscious male subject. Officer took over with life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedic. Tuldok. Yung sa kabila, may ano yan. May dagdag ng mga pangalan, mga salita. kung Hindi sino. pa tuldok yan. Oho. Koma pa yan. Tapos sa sumunod, and the cause is initially suspected to be drug overdose. Tapos nagbanggit ng iba't ibang mga pangalan. Tapos nakita, white powder suspected to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Wala yun. Wala yun. Tapos meron pa, companion of the victim. Ibig sabihin, nandun ha? Nasa kwarto. Companion of the victim were ano yun? Surrendered ba yun? O, summoned to BHPD for questioning. Yung police department, Beverly Hills. Tapos binigyan na ng mga pangalan. So wala po lahat yan. Ayun. Sa atin wala tayong pinagtatakpan nito, Nelson, kundi factual lang ito. Ang sinasabi natin sa ating mga kababayan ay... Ito nakuha natin. Yan po ang gusto ko dito sa Net25. Yan po ang gusto ko dito sa saganang mamamayan. Hindi sila yung fake. Yung lumabas po, nag-react po tayo sa mga lumabas na balita nung una. Ngayon, mayroong pong ito, confirm na to. At malinis na wala. So kailangan sagutin ito ni Madam Marlica. Kung, anyway, ganito po kasi yan. Wala namang hindi na importante kung nandyan ang cocaine o wala. Hindi na importante kung nandyan nakasulat o hindi nakasulat. Di ba? Alam nila na talagang na-overdose. Yun ang alam nila. Yung alam natin, hindi na-overdose. Wala nga eh. Pero alam ng taong bayan, sinabi nga ni Cathy Binag, na talagang gumagamit, tinalok pa siya ni Lisa Araneta. Tinalok pa siya ng cocaine. So wala na, hindi na importante yung sulat na yan, kung nakasulat yan ang kinamatay o hindi kinamatay. Di ba? Basta alam nila na overdose yun. Sapagkat ang atin hong himpilan ay nag-request doon sa Beverly Hills. Kasi hindi natin, kung gusto kasi mag-report kami tungkol sa kasong yan, titindig kami kung ano yung totoo. Kung ano lang yung factual. Kaya lang naman natin sabihin na ganito, hindi naman pala. Di ba?
So, ano ngayon ang sitwasyon nito? Nasaan? Ito lang ang tatanggapin natin kasi yun ang sabi ng Beverly Hills Police Department. Oh. Kaya pa nagagalit si Auntie Claire. And then siguro, nag-request na rin sila na una. Ayun. Siyempre, papakonfirm nila yan kung totoo ba yung kumakalat. Sino ba nagpakalat ng balita na yun? Kasi parang nagkalat pag sa social media. Di ba? Sila. Unang kumalat kasi sa social media. Alam mo, Jen, ganito yan eh. Ha? Oo. Ito may teorya ako eh. Oh. Pagka ikaw ay masyadong nakasuporta sa isang tao. Oo. Kung sino man yan. Kung sino man yan. Oo. Kaya ay galit na galit ka sa isang grupo. Oo. Hindi kahit na anong ibigay sa'yo na makakasama doon, hindi, tuwa-tuwa ka na. Ay, oo naman. Hindi gagamitin mo na agad. Wala ka ng tsansa para itama. Kumbaga, double check yan. Yes. Yun ang pagkakamali mo. Kasi baka naman, ito naman, hindi natin sinasabing ito yung nangyari, di ba? Oo. Baka sinubuan ka na para ikaw ay ipahamak, ikaw naman tuwan-tuwa pa, di ba? Oo. Maraming ganyan sa social media. Nako. Yung kunwari ay sinang-ayunan ka. Oo. Tapos, katulad lang dyan nung inaresto si dating Pangulong Duterte. Teka lang, ibig sabihin, ang nagpakalat ng peking impormasyon na yon ay sila rin. Naku, baka sila rin. Para magmukhang kayaya sila, naglabas sila ng ganong impormasyon para maging kayaya yung mga taga-suporta ng Pangulong Duterte. Pero, ito sasabihin natin, hindi na importante kung totoo o hindi totoo yung papel na kumakalat. Ang totoo, alam natin, na ayaw magpa-polygel test itong si Bangag. Dapat magpa-polygel test yung buong pamilya nila eh. Para mawala na yung agam-agam ng taong bayan. Di ba? Okay, sabihin na natin fake yung kumakalat na police report. Nagtagumpay sila. Dahil sila mismo nagkalat, halimbawa, nagtagumpay sila. Kasi kinagat yan ng mga Duterte vloggers. Pero kahit anong gawin ninyo, alam ng taong bayan na nagko-cocaine kayo. Kasi mismong itong si Bongbong Marcos, merong puti dito sa ilalim ng kanyang ilong. Merong puti dito, plug sa pulbos lang yung powder, baby powder. Okay, sorry. Baby powder daw po yun, Kaya saludo ako dito sa ganang mamamayan. Kung ano yung totoo, yun lang ang nilalabas nila, hindi yung fake. Pero hindi pa po tayo sure, hintay tayo. Oo. Dinala sa ICC. Oo. Tapos naglabas na mga komento ang iba't ibang abogado. Oo. Meron doon mga, yung attorney ng Legally Blonde. Diba? Si attorney Wu ng Korean novela. Yes. May mga, tsaka yung sa How to Get Away with Murder na nobela. Oo. Lahat ng mga abogado na yon nagkaroon ng statement na kinokondina yung Pagkakahuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. kung ikaw ay kasang-ayon nung damdamin ng mga yon, baka gagamitin mo, ang guluhan mo yan. gagamitin mo parang totoo. Dalawang mga sikat na abogado. Ayun. Yun ang nangyari sa iba. Pero ang totoo, wala ba talagang statement yung mga yon? Paano ano yung mga tau-tauhan sa nobel? Fiction yun, Fiction. Mukha kang ngayon, di ba? Mukha kang tanga. Yun ang nangyayari sa'yo. Kasi maaaring gawin sa'yo yun dahil alam nila na die-hard supporter ka, Yun di ba? nga, Ikaw naman, dapat gamitin mo naman yung isipan mo, di ba? Kaya sa panahon talaga yun, mahirap maging bobo, Ayan ay sa magkabilang panig, ha? Kasi kaya dapat magpakatalino rin tayo paminsan-minsan. Kaya dito sa programa. Hindi pala palagi pala dapat. palagi tayo magpapakatalino. Yes. Sa programa natin, pagka hindi namin dinidiscuss dito, ibig sabihin, wala kaming panghahawakan o maaaring kinukumpirma pa namin. Kaya ang iba kasi kating-kati. Para bagang gusto nilang tapik-tapikin yung batong natin. Tala kayo. Hinihintay namin ang inyong mga magiging komento. Kaya ang problema ngayon, baka ito'y hindi pabor sa gusto niyo marinig sa amin. Ayun nga. Di ba? At baka pag hinalaan nyo pa kami na, pinagtatanggol nyo yata. Hindi ho. Hindi. Factual po yung ating pinag-uusapan. Tama naman. Hindi, naniniwala ako sa dalawang ito, kumpare ko to Ito ay yung mga kumpare ko yan, mga ninong yan ng mga magiging mga anak ko pa.
Advance, pare! Paring Jean, paring Nelson. Oh, isang araw kain tayo ng ginatang papaitan. Totoo, ha? Yes. Di ba? Pero, matanong nga si Madam Marlica, ano pa talaga nangyari, Madam Marlica? Kasi galing siya ng Beverly Hills sa Police Department kailangan matanong siya, hindi pwedeng ganyan. Kailangan, anong tawag dyan? Tingnan natin kung ano yung talaga yung katotohanan. Hello! Ayan, magandang hapon dyan sa Pilipinas. At syempre, magandang madaling... Kasi wala silang medical legal Sina paring Jean tsaka paring Nelson, walang medical legal. Ano lang yung sa kanila yung binigay nung... Basta dito, pakinggan po natin to. Ngayong araw naman dito sa California list kung hindi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interest. Ang sabi pa niya, okay, ayan, basahin ko na nga itong report na ito. Alright? So, ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Alright, so Castro said the portion mentioning the First Lady, Tantoco's wife Dina Arroyo and Alexa Miro was an alteration or addition to the police report. She added that Araneta was surrounded by security detail from the United States and the Presidential Security Command at all times and stayed at a hotel different from the hotel where Tantoco stayed. Sabi niya, papaanong masasabi ng mga obstructionist na ito, ang mga fake news peddlers na ito, patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity. Kaya yan ay dinagdag lamang. Okay, ganun daw, dinagdag lamang daw. I don't know kung anong police report kasi na sinasabi niya, pero definitely ang police report na ipinakita ni Dean ay hindi yun ang police report na tinutukoy niya. Ang sabi pa ng Malacanang, ng mga bangag at ni Clarissa, ito ay gawain ng upang masira ang unang ginang Satanas, Lisa, ang Pangulo at ang administrasyon na ito para sa pang-personal na interest. So wag po kasi tayong masyadong maniwala sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang isang miyembro ng media, kaya din po natin kaya din po natin alamin kung ano ang katotohanan. Wala pong ikinababahala ang unang ginang Satanas dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. Asan ang records? May pinakita ba siyang records? So ang dapat mabahala dito yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit ang fake news na ito ang administrasyon. Mukhang napapanahon po pero pag-aralan, ano sabi niya? As if Palace is contemplating. Babalansin po natin Naniniwala po tayo kay paring Jean at paring Nelson. Dito babalansin po natin kung anong report ang dala-dala ni Madam Marlica. Balansin po natin dito. Legal action against those spreading the fake news police report. Namon nga kayo ni Din, hinahamon ka po nga kayo nung July pa about the pulburon naman video ni Bangag. Hanggang ngayon wala pa rin kaso. Tapos ngayon pag-aaralan niya naman mga julul kayo. Anyway, sabi niya mukhang napapanahon po pero pag-aralan hindi po dapat manatiling na dahil sa isang journalist o sa isang parte ng media nagkasabi ng kasinungalingan. Maaaring paniwalaan ng mga kapwa nating Pilipino, so nakakalungkot po yan at medyo nakakahiya. Alright, yun ang sabi niya. Ngayon mga kababayan, nasa kayo? Gusto ko kayong makita yung inyong mga comment. Okay? Asaan? Okay, tignan natin ang mga palengging. Actually, ang gobyerno ng Pilipinas ay nakipag-coordinate sa ahensya ng Amerika at hindi totoo yung mga sinasabi ninyo na si Lisa Satanas ay sangkot dito sa pagkamatay ni Tantoco o may kinalaman or o kung ano man. Pero she failed. Kasi nga fake news. Mga kababayan, yung pagkamatay ni Tantoco, ayaw nilang i-address. Hindi po yan peke. Bakit? May police report. Di ba? Confirm. Okay? May police report. Ito nga, may police report, mga kababayan, na may Paulo Tantoco. Ito, hawak natin. Although ito yung hindi pa nalaman na siya ay namatay dahil sa pulboronic video. So ito, hindi nila ito magpasinungalingan na may taong pangalan na ganyan
na namatay dahil sa pulboronic effects. At itong taong ito ay kasama ni Lisa Tanas, 'di ba? Na hindi nag-survive kasi kumanta sila ng I Will Survive the night before siya na-chogi. Mga kababayan, yung pagkamatay ni Tantoco, ayaw nilang i-address. Hindi po yan peke. Bakit? May police report, 'di ba? Confirm, okay? May police report, ito nga, may police report, mga kababayan, na may Paulo Tantoco. Ito, hawak natin. Although ito yung hindi pa nalaman na siya ay namatay dahil sa pulboronic video. So ito, hindi nila ito magpasinungalingan na may taong pangalan na ganyan na namatay dahil sa pulboronic effects. At itong taong ito ay kasama ni Lisa Tanas, 'di ba? Na hindi nag-survive kasi kumanta sila ng I Will Survive the night before siya na-chogi. Pinost natin yan sa Boljakan. So ito ay hindi niya in-address na may namatay na Paulo Tantoco dahil sa aksidente na hindi pa masabi kung anong aksidente at may presensya ng pulboronic yung kanyang katawan. Okay? Nakalagay naman dyan, ayan sa hotel. Okay? Although hindi nakalagay, Beverly Hilton to namatay, di ba? Ngayon, hindi niya in-address na may namatay na Tantoco, di ba? Dahil nga, ipinakita, available online yan, ang result, di ba? Na nakalagay doon sa toxicology report, okay? Na namatay nga siya, mga palangga, dahil sa aksidente at nagkaroon ng heart problem nung isa sa dahilan ng kanyang kamatayan. So ibig sabihin mga ka-reaction, tama po yung sinabi ni sa ganang mamamayan na yung lumalabas na, kasi hindi po pinakita dito ni Madam Marlica at sinasabi po dito ni Madam Marlica na hindi pa alam kung ano yung ikinamatay, hindi raw nakasulat dyan yung cocaine. So ibig sabihin mga ka-reaction, yung nakuha ang papel ni Marlica at nakuha ang papel ng saganang mamamayan ay pareho. So walang nakasulat na cocaine. So ibig sabihin yung kumalat na balita, we have just to being fair, magiging fair lang po tayo dito yung lumalabas na balita noon ay hindi totoo. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po! Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa amin binigay ang isang biyaya na mag-ahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwala.
Pinamatan niya ako, umiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oy. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.